Sa araw na ito ng Biyernes Santo, ating ginugunita sa panahong ito ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo na nag-alay ng kanyang sarili para sa ating lahat. Sa ilang sandali po ay isasagawa natin ang solemne prosesyon. Masasaksihan natin ang mga inilalarawang kahulugan ng bawat karosa, gayon din ang pag-aalaala sa mahal na pasyon ng ating Panginoong Jesucristo. Ang prosesyon ng Biyernes Santo ay isang tradisyon na gawain dito sa katedral at parokya ni San Fernando. Bagamat na itatag ang simbahan noong 1881, walang makapagsasabi kung kailan nagsimula ang tradisyon ito sa ating bayan. Ngunit ayon sa mga dokumentasyon ng ilan sa mga tagapangalaga ng santo, ilan sa mga santo ay nagmula pa noong taong 1925 at may ilang karosa na nagmula noong 1910. Sa paglipas ng maraming taon, hindi maiikaila ang dami ng nakikiisang pananampalataya at ang masiging pananampalataya sa Diyos na lumikha. Ayon sa tinig ng narasyon noong 1998 sa dokumentaryo ng Quaresma, sa panahong nakakapasok ang ihip ng hangin at ang lupa ay buhaw, ay naghihintay ng ulan. May isang sandaling tumitigil ang daloy ng panahon. Ang kahapon ay nagiging ngayon at ang mga araw-araw na pangamba at pag-asa, kabiguan at tagumpay ay nagiging bahagi ng isang lumang kasaysayan. Ang kasaysayan ni Jesucristo na naglakbay mula sa kabiguan tungo sa tagumpay, mula sa kamatayan tungo sa pagkabuhay. Ito ay panahon ng pagsunod sa yapak ni Jesus, panahon ng pakikiramay sa Kanya. Sa Kanyang paghihirap at pagpapakasakit, ito ay isang itinatanging panahon. Ito ay isang banal na panahon. Ito ay ang ating pag-aalaala ngayong panahon ng Quaresma. Ang solemne prosesyon ay pangungunahan ng ating obispo ang kagalagalang Menray Uli, kasama ang unang paroko at vikaryo general, Reverendo Padre Bienvenido G. Lozano, at ang iba pang mga lingkod pa. Gayon din, ating alalahanin ang hirap at sakit ng ating Panginoong Jesus na siyang nagbigay ng kaligtasan para sa ating lahat. Ang panlukso kay Jesus sa pangangalagay ng pamilyang mahunay Nosa. Ayon sa sulat ni San Mateo, si Jesus ay dinala ng Espiritu Santo sa ilang upang tuksohin ng diablo. Siya ay nagayuno sa loob ng 40 araw at 40 gabi, kaya't siya'y gutom. Dumating ang diablo at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga bagong ito." Ngunit hindi nagtagumpay ang diablo matapos tuksohin si Jesus na 3 beses. At matapos nito ay iniwan siya at dumating ang mga anghel upang siya'y pagpipura. Ang panlukso kay Jesus sa pangangalaga ng pamilyang mahulay Nosa. O Panginoong Jesucristo, na nilabanan ang tukso at kasamaan, kaawaan mo kami. Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem sa pangangalaga ng pamilya Red at Pag. Ginugulitan ng tagpong ito ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem nang salubungin siya ng taong bayan na may dalang palaspas na uling at paglalatag ng mga balamal bilang pagkilala kay Jesus, ang hari, anak ni David. Ang tagpong ito rin ang nagpapakita ng simula ng kanyang pagpapakasakit sa pagkatabig niya ang panganib na nakaamba laban sa kanya. Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem sa pangangalaga ng pamilya Red at Pag. O Panginoong Jesus, ang Mesiyas at Hari ng sanlibutan, kaawaan mo kami. Ang pananalangin ni Jesus sa halamanan sa pangangalaga ng pamilya Kapistran. Sa katahimikan ng gabi, matapos ang huling hapunan,
Si Jesus ay pumunta sa halamanan ng Getsemani, kasama ang tatlo sa kanyang mga alagad. Sa kanyang pananalangin, ibinahayag ni Jesus ang kanyang pagkatakot at pagkabighani bilang tunay na tao. Subalit sa parehong sandali, ibinakikita rin niya ang kanyang ganap na pagtitiwala at pagsuko sa kalooban ng Diyos Ama bilang tunay na anak ng Diyos. Ang pananalangin ni Jesus sa halamanan sa pangangalaga ng pamilya Kamistran. O matamis na Jesus na nagtiwala sa kalooban ng Diyos Ama, kaawaan mo po kami. San Pedro Apostol sa pangangalaga ng pamilya Javeriana at Dalio. Ang pangunahing apostol na pinili ni Jesus na pinuno ng kanyang 12 alagad. Tumagpas sa tainga ni Malco ng taping si Jesus. Itinagwa ang Panginoon matapos ang pagdilaw ng manok ng 3 beses. Sa kanya ipinagkaloob ni Jesus ang susi ng langit at lupa at hiniram ng kauna-unahang Santo Papa. Pumanaw si San Pedro na martir sa pamamagitan ng pagpapako sa krus ng patiwari. San Pedro Apostol sa pangangalaga ng pamilya Javeriana at Dalio. San Pedro Apostol, ipanalangin mo po kami. San Judas Tadeo Apostol, sa pangangalaga ng pamilya de Vera Rodriguez. Ayon sa tradisyon, siya ay pinsan ng ating Panginoong Jesus, anak ni Santa Maria ang asawa ni Cleopas. Pinaniniwala ang ipinahayag ni San Judas ang mabuting balita sa Armenia at Persia. Tinanong niya ang Panginoon noong huling hapunan, Panginoon, bakit po sa amin lamang kayo nagpapakilala ng lubusan at hindi sa sanlibutan? At sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa kanya. San Judas Tadeo Apostol, sa pangangalaga ng pamilya de Vera Rodriguez. San Judas Tadeo Apostol, ipanalangin mo po kami. Ang pagkakanulo kay Jesus sa pangangalaga ng pamilya Lacerna at Bunya. Pagkatapos manalangin ni Jesus sa halamanan ng Getsemani, ay bumalik siya sa kanyang alagad at siya'y nagwika, bakit kayo natutulog? Bumangon kayo at manalangin upang huwag kayong mapasok sa tukso. At biglang dumating ang isang pangkat ng mga Romanong sundalo at gwardiya sa templo na pinangungunahan ni Judas Iscariote at nagwika, ang babatiin ko sa pamamagitan ng isang halik ang siyang pakay ninyo. Lumapit siya at bumati ng, magandang gabi, Guro. At saka siya hinalikan. Ang pagkakanulo kay Jesus sa pangangalaga ng pamilya Lacerna at Bunya. Senyor Jesus traisyonado, kaawaan mo po kami. Ang pagdakip kay Jesus sa pangangalaga ng pamilya Cruzan Ilagan. Ayon sa sulat ni San Marcos, sinabi ni Jesus sa mga tao, tulisan ba ako at naparito ngayon na may dalang tabak at pamalo upang ako'y dakpin? Araw-araw ako'y nagtuturo sa templo at naroon din kayo. Ngunit hindi ninyo ako dinakip. Subalit kailangang matupad ang sinasabi sa kasulatan. Matapos siyang hulihin, agad namang nagsitakas ang mga alagad at iniwan siya. Ang pagdakip kay Jesus sa pangangalaga ng pamilya Cruzan Ilagan. Senyor Jesus Cautivo, kaawaan mo kami. Ang paghahampas kay Jesus na nakagapos sa malinig bato sa pangangalaga ng pamilya Diaz, Kevlar at Sanchez.
Matapos magpasya ni Pilato na patahimikin ang malakas na panawagan ng banda, inutusan niya ang mga soldadong Romano na ipakagupit si Jesus gamit ang supina na may 3 sintas at may matitinig na piraso ng bakal at buto sa dulo. Layunin ni Pilato ang pampawi ng galit ng mga naghahamda sa kanya. Ang paghampas kay Jesus na nakagapos sa higing bato sa pangangalaga ng pamilya Diaz, Kevlar at Sanchez. O Panginoon naming Jesus, na nagtiis sa sakit at dusa, kaawaan mo po kami. Ang pagkalumaypay ni Jesus sa pangangalaga ni Alfredo Ilagan Lavaro. Matapos ipakaluting na nakagapos sa higing bato at tumanggap ng hampas na mahigit 5,000. Nalumaypay ang Panginoon mula ulo hanggang paa. Natatagtad ng supina ang katawan ni Jesus. Ang ganitong lalim ng paghihirap ay sumasalamin sa bigat ng ating kasalanan na buong pusong tinis niya. Sa sandaling iyon, naging saksi ang lupa sa kanyang pagdurusa, hudyat ng kanyang sakripisyo sa krus para sa ating kaligtasan. Ang pagkalumaypay ni Jesus sa pangangalaga ni Alfredo Ilagan Lavaro. Señor Jesus Desmayado, kaawaan mo po kami. Ang pagbubunog ng koronang tinig kay Jesus sa pangangalaga ng pamilya Villa Aranilla. Matapos isuot ang purpurang balabag, kinuha ng bumbong Romano ang nilikaw na koronang tinig at ipinutong kay Jesus. Sa gitna ng pag-aimpusta, nagpupugay at sumisigaw ang mga kawal. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Tahimik na tiniis ni Jesus ang lahat ng ito. Buong pusong tinupad ang propesiya. Ngunit siya ay nasugatan dahil sa ating mga kasamaan. Ang korona ng tinig na kumakatawan sa bigat ng ating mga kasalanan na tinanggap niya upang tayo mapatawad. Ang pagtulong ng koronang tinig kay Jesus sa pangangalaga ng pamilya Villa Aranilla. O Panginoon naming Jesus, na nagtiis sa sakit at dusa, kaawaan mo po kami. Huwag ninyong malimutan ang pagluya kay Jesus sa pangangalaga ng angkan ng Zabalia. Pagkatapos ng paghahaguti, inutusan ni Pilato ang mga sundalo na dalhin si Jesus sa loob ng pretoryo, kung saan nagtipon ng buong batalyon. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo, ang sampit bilang pang-iinsulto habang siya'y inuubaran at sinusuotan ng balaman ng purpura. Siya ay pinaghampas ng tabo sa ulo at palibak na nilulubog-lubog. Ipinakikita sa tagpo ito ang katibayan ng loob ni Jesus na nasa gitna ng paglilibak. Ang pagtuyag kay Jesus sa pangangalaga ng angkan ng Zabalia. O Panginoon naming Jesus, na nagtiis sa sakit at dusa, kaawaan mo po kami. Ang pagtanggap ni Jesus sa krus sa pangangalaga ng pamilya di Makulangan. Ipinakikita ng imaheng ito ang pagpapasa ng krus ni Jesus. Ang kanyang pagyakap sa krus ay tandaan ng kanyang pagtanggap sa kanyang kamatayan, alang-alang sa kaligtasan ng sanlibutan. Hinarap niya ng matinding pagdurusa ng may kababaang loob, kung saan ang krus ay hindi lamang simbolo ng hirap, kundi ng pagtubos at pag-asa. Nang yakapin niya ang krus, ipinagkaloob ng niya ang buhay niya upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan at ipagkasundo sa kanyang Ama sa langit. Ang pagtanggap ni Jesus sa krus sa pangangalaga ng pamilya di Makulangan.
O Panginoon naming Jesus, na nagtiis sa sakit at dusa, kaawaan mo po kami. Ang pagkasalubong ni Jesus sa kanyang ina, sa pangangalaga ng pamilya, amparo at iso. Habang pasan ni Jesus ang mabigat na krus patungo sa Golgotha, nakasalubong niya ang kanyang inang nagdadalang hangin at bakas ang hapis at kapag na nararamdaman punso ng paghihirap na dinaranas ng ina. Ang tagpong ito ay nagpapaalaala sa atin na hindi tayo nag-iisa sa mga kalbaryo. Kagaya ng mahal na Birhen, na makita siya ni Jesus. Sapat na ito upang magbigay lakas at ipagpatuloy ang pagpasan ng krus. Ang pagkasalubong ni Jesus sa kanyang ina, sa pangangalaga ng pamilya, amparo at iso. O Panginoon naming Jesus, na nagtiis sa sakit at dusa, kaawaan mo po kami. Ang pagpupunas ni Santa Veronica sa mukha ni Jesus, sa pangangalaga ni Venancio Veloso. Ayon sa tradisyon at sa mga labasyon, sa paglalakad ni Jesus pasa ng krus, nakasalubong nila ang isang babae na may tangan ng puting tela. At kapag karakay ipinuna sa mukha ng nagigulang na si Jesus. Sa laking kapangyarihan nitong Diyos na maalam, imalangsukan pagtangkan, mukha niya ay nalalarawan sa ibinahid na nila. Ang pagpupunas ni Santa Veronica sa mukha ni Jesus, sa pangangalaga ni Venancio Veloso. O mga baging Santa Veronica, ipanalangin mo po kami. Santa Veronica, sa pangangalaga ng pamilya de Luna, Quevedo at Zurbano. Ayon sa banal na tradisyon ng simbahan, si Santa Veronica nakapangalay na nakahulugan ng tunay na imahe. Pero ito ay sobrang latin. Kaya nagpunas sa mukha ng Panginoon habang siya'y patungo sa Kalbaryo, kung saan lumakas ang mukha ni Jesus na 3 beses sa kanyang ina. Sa alaala ni Veronica, tayo ihinihimok na makita ang mukha ni Jesus sa kapwa at mag-alay ng kahit maliit na kabinhongaan sa kanilang mga sulok. Santa Veronica, sa pangangalaga ng pamilya de Luna, Quevedo at Zurbano. Santa Veronica, ipanalangin mo po kami. Ang pagkabago kay Jesus sa krus, sa pangangalaga ng pamilya Lopez Andalio. Dumating sila sa isang dako na tinatawag na Golgotha. Ang lugar nito ay lugar ng mga bungo. Nang maipako na nila si Jesus, pinagalihabi nila ang kanyang damit at sila ay nagpalagulatan. Ito ay upang matupad ang sinabi ng propeta. Pinagalihabi nila ang aking damit at nagpalagulatan sa aking kasuotan. Sila ay naupuroon at pinantayan siya. Inilagay nila sa kanyang ulanan ang paranang sa kanya. Ito ang kasulat. Ito si Jesus, ang hari ng mga Hudyo. Ang pagkabago kay Jesus sa krus, sa pangangalaga ng pamilya Lopez Andalio. O Panginoong Jesucristo na tumuos sa kasalanan ng sanlibutan, kaawaan mo po kami. Ang pagkakabilin ni Jesus sa kanyang ina at sa alagad na pinakamamahal, sa pangangalaga ng pamilya Padillo at Tino. Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at si Juan. Naroon din si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang alagad na minamahal sa tabi nito, kanyang sinabi, "Ina, narito ang iyong anak." At sinabi sa alagad na si Juan, "Narito ang iyong ina." Tanda na tayo mga anak ng Diyos ay ipinaampo ni Kristo sa pagkalinga
ang kanyang ina. Ang pag-aabilin ni Jesus sa kanyang ina at sa alagad na pinakamamahal sa pangangalaga ng pamilya, pagpilyo at iyon. O Panginoong Jesucristo, na tumubos sa kasalanan ng sanlibutan, kaawaan mo po kami. Ang pagkamatay ni Jesus sa krus sa pangangalaga ng pamilya ranas. Nagdilim ang buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon. Sumigaw si Jesus, Eli, Eli, lama sabachthani, na ang kahulugan ay, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Sumigaw ng malakas si Jesus at pagkatapos ay nalagutan ng hininga at napunit sa gitna ang tabing ng templo. Mula sa itaas hanggang sa ibaba, nakatayo sa harap ng krus ang opisyal ng mga kawal. Nang makita kung paano namatay si Jesus, sinabi niya, tunay na anak ng Diyos ang tao ito. Ang pagkamatay ni Jesus sa krus sa pangangalaga ng pamilya ranas. O Panginoong Jesucristo, na tumubos sa kasalanan ng sanlibutan, kaawaan mo po kami. Ang pagkahiwalay kay Jesus sa katungan ng kanyang ina sa pangangalaga ng pamilyang Kerubim. Nang maibaba si Jesus sa krus, kaagad siyang dinala sa katungan ng kanyang inang si Maria. Ang buhay na iniluwal ng isang ina, ngayon ay wala ng buhay. Si Maria, sa kabila ng malungkutan, ay nanatiling tahimik na nagnilay habang nasa kanyang kanlungan ang walang buhay na katawan ng kanyang anak. Ang pagkailay kay Jesus sa kanlungan ng kanyang ina sa pangangalaga ng pamilya Kerubim. O Panginoong Jesucristo, na tumubos sa kasalanan ng sanlibutan, kaawaan mo po kami. Nang malaon ang totoo, taong may kapat na libo, mulang lalangin. Santo India, sa pangangalaga ng pamilya Kihanyo, Nieva at Sahor. Ang pananabangkay ng Panginoon. Ang Santo Entierro ang tangkok na imahe tuwing Biyernes Santo. Larawan ng banal na katawan ni Jesus na ibinaba mula sa krus at inihimlay sa lilig. Sa katahimikan ng imaheng ito, inugulitan natin ang sukdulang sakripisyo ng Diyos na nagkatawang tao. Ang kordero ng Diyos na walang kasalanan, ngunit nag-alay ng kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Ang Santo Entierro ay paalaala ng tanging pag-ibig ng Diyos. Isang pag-ibig na hindi natakot mamatay upang tayo ay mabuhay. Sa pagninilay ng kanyang katawang walang buhay, tinatahak natin ang landas ng pananampalataya tungo sa pag-asa ng muling pagkabuhay. Santo Entierro, sa pangangalaga ng pamilya Kihanyo, Nieva at Sahor. O Panginoong Jesucristo, na tumubos sa kasalanan ng sanlibutan, kaawaan mo po kami. San Jose ng Arimatea, sa pangangalaga ng pamilya Llamas at Banda. Isang mayaman at iginagalang na kagawad ng Sinedrin. Si Jose na taga-Arimatea, ang isang mabuti at matuwid na tao, nakabilang sa managhihintay ng pagdating ng paghahari ng Diyos. Isang lihim na alagad ni Jesus tulad ni Nicodemo dahil sa malinilang takot sa Hudyo. Suwalit nang mamatay ang Panginoon, agad-agad siyang nagtungo kay Pilato upang hingin ang
bangkay ng Panginoon upang ilibing. San Jose ng Arimatea, sa pangangalaga ng pamilya ni Llamas at Varga. San Jose ng Arimatea, ipanalangin mo po kami. San Nicodemo, sa pangangalaga ng pamilya ni Llamas at Gomez. Si San Nicodemo ay ang lihim na disipulo ni Jesus na isang Pariseo, na miyembro ng kataas-taasang hukom ng mga Hudyo, kung saan isa siya sa mga tumutol sa pagpapakasakit at pagkamatay ni Jesus. Isa rin siya sa mga tumulong sa pagpapalibing sa katawan ng ating Panginoong Jesus. San Nicodemo, sa pangangalaga ng pamilya Llamas at Gomez. San Nicodemo, ipanalangin mo po kami. Santa Marta, sa pangangalaga ng pamilya Jael, Pilipata at Custodio. Una natin nakilala si Santa Marta na taga Betania sa Ebanghelyo ni San Lucas. Inilalarawan si Santa Marta sa pag-asikaso kay Jesus nang ito'y tumuloy sa kanilang tahanan. Samantala, itinuro ni Jesus kay Santa Marta ang higit na mahalagang dapat na pinagkakaabalahan sa buhay: ang pagpapayaman ng sarili sa salita ng Diyos. Sa muli, si Santa Marta ay naging larawan ng pananampalatayang aktibo na sa kabila ng mga gawain ay nananalig at kumikilala kay Jesus bilang Kristo, ang anak ng Diyos. Santa Maria ng Betania, sa pangangalaga ng pamilya del Mundo. Siya ay kapatid ni Santa Marta at San Lazaro ng Betania. Silang pagkakapatid ay mga masusugid na tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Ipinamalas niya ang kakaibang pagmamahal kay Jesus at lagi siyang handang makinig at tumalima sa mga salita ng Diyos. Siya ang nagbuhos ng mamahaling pabango sa paanan ni Jesus. Santa Maria ng Betania, sa pangangalaga ng pamilya del Mundo. Santa Maria ng Betania, ipanalangin mo po kami. Santa Juana de Cuza, sa pangangalaga ng pamilya Obisyana at Pizarro. Siya ay isa sa mga kababaihang may kaya na hindi nagdalawang isip na maglingkod kay Jesus. Asawa ni Cuza. Si Santa Juana ay buong kababaang loob na tumalima sa tawag ng Diyos sa pamamagitan ng pagsuporta sa pangangailangang material ni Jesus. Gayon din sa kanyang pangangaral ng mabuting balita. Santa Juana de Cuza, sa pangangalaga ng pamilyang Obisyana at Pizarro. Santa Juana de Cuza, ipanalangin mo po kami. Santa Maria Salud, sa pangangalaga ng pamilya Talaga. Kinilala bilang asawa ni Zebedeo at ina ng dalawang dakilang apostol ni Jesus na sina Santiago Mayor at San Juan Evangelista. Si Santa Maria Salome, sa gisag ng walis, ay isa sa mga naglinis na pinagdidigan ni Jesus at kasama ni Maria Magdalena na mga unang nakasaksi sa muling pagkabuhay ni Jesus. Santa Maria Cleofe, sa pangangalaga ng pamilya Mayor at Rivera. Ayon sa tradisyon, siya ay malapit na kamag-anak ni Jesus at masugid na tumutulong sa pagpapahayag ng mabuting balita. Si Santa Maria na asawa ni Cleopas ay isa sa mga taong nakatayo sa paanan ng krus bago tuluyang palagutan ang hininga si Jesus. At isa din siya sa nakatuklas na nawawala ang katawan ni Jesus sa hininga. Sa gisag ni Santa Maria Cleopas, ang insensaryo bilang isa sa mga naglinis at nagpabango sa katawan ni Jesus bago ilibing. Santa Maria Cleofe, sa pangangalaga ng pamilya Mayor ang Rivera. Santa Maria Cleofe,
Ipanalangin mo po kami. Santa Maria Magdalena, sa pangangalaga ng pamilya Unson at Constantino. Si Maria Magdalena ay isang babae kung saan pinalayas ni Jesus ang 7 demonyo. Ipinahihiwatig ng pangalang Magdalena na maaaring nanggaling si Maria sa lugar ng Magdala at naging isa sa mga tagasunod ni Cristo. Nasaksihan ni Maria Magdalena ang karamihan ng mga pangyayari sa pagkakasakit at pagkamatay ni Cristo. Siya rin ang pinakaunang saksi ng pagkabuhay na mapuli ni Jesus. Santa Maria Magdalena, sa pangangalaga ng pamilya Unson at Constantino. Santa Maria Magdalena, ipanalangin mo po kami. San Juan Apostol at Evangelista, sa pangangalaga ng pamilya Gababi. Kapatid ni Santiago, sila ang mga anak ni Zebedeo at Maria Salome. Tinaguriang siyang pinakamamahal na alagad. Dahil sa lahat ng mga apostol, siya ang nagpakita ng lubos ng pagmamahal kay Jesus mula sa simula ng misteryo ni Jesus. Sa kanyang paghihirap at ipako sa krus, tanging siya lamang ang nanatili sa piling ng buong mahal at sa kanya inihabilin ni Jesus ang kanyang mahal na ina. San Juan Apostol at Evangelista, sa pangangalaga ng pamilyang Gababi. San Juan Apostol at Evangelista, ipanalangin mo po kami. Ang mahal na Birheng Maria na nagdadalang hari, Mater Dolorosa, sa pangangalaga ng Dolorosa Association. Ito ang tampok na imahe sa Semana Santa mula pa man noong unang panahon. Sa imahe ito, sumasalamin si Maria sa lahat ng ina na dumaranas ng pagdadalang hari, ngunit nanatiling matatag sa pananampalataya. Ang kanyang puso, bagamat sugatan, ay puno ng pag-ibig at pagtitiwala. Ang larawan ng Mater Dolorosa ay paanyaya sa atin na makibahagi sa paghihirap ni Cristo, hindi bilang saksi lamang, kundi bilang mga anak ng ina ng awa na mananatili kasama natin sa gitna ng ating mga krus. Ang mahal na Birheng Maria na nagdadalang hari, Mater Dolorosa, sa pangangalaga ng Dolorosa Association. Mahal na Birheng ng Dolorosa, ipanalangin mo po kami. Ikaw ang amang tibubos ng nangungulilang lubos, amang lima tapos maawain mapagkupkup sa taong lupa talabog. Iyong itulot sa amin, Diyos naman maawain, mangyaring aming galitin, hirap, sakit at hilahin ng anak mong ibigin. Sa babaeng lahat, at pumalan
simbahan upang ito'y agad na nasusunod. Pagpuputol ng koronang piling kay Jesus sa pangangalaga ng Maria Villa Aray. Nang malapit na ang totoo, taong may kapat na libo, mulang lalangin ang mundo. Siya nganing pagkalito niyong sasako sa tao. Hindi na nagugulita ng madlang tao sa lupa, tanang lubos na biyaya, kalap na pagkakalinga ng Diyos Haring dakila.
Ibinaon na si Jesus, kasama rin si Maria, 10 ng babaeng iba. Si Jesus ay dinarala, ang lumbay ay sabihin pa, ang kanilang itinakip, isang tumbag ang marikit, awarin nilang masakit, kay Jesus din pagkaibig, galang nilang imuntik. At dito rin sa mauna, magmadlang tao, magbabantay, soldado sa Romang bayan, ba't nang maingay
sampu ng babaeng iba, si Jesus ay dinarala. Ang lumbay ay sabihin pa, ang kaninang itinakip, isang tumbag ang marikit, awarin nilang masahil. Kay Jesus din pagkaibig, walang nilang At dito rin sa bauna, lumadlang tao, magpapalala.